kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nasa ikasampung araw na ng paghahanap ang PNP sa tumatakas na pastor na si Apollo Kibuloy, pero hindi pa rin nila ito matagpuan simula nang halughugin nila ang compound nito sa KOJC noong ika-24 ng Agosto. Ayon sa abogado ng pastor na si Torion, buwan pa lang daw ng Marso ay nakita na niyang umalis si pastor at sumakay sa isang Toyota Innova. Last March of 2024, prior to the issuance of the warrant of arrest, nag-usap nga kami and we discussed about the possible scenarios that may happen in his case. And pag ano kasi niya, sumakay siya ng isang Innova ata yun. At umalis siya doon sa, what you call this, compound. Hindi naman daw pumapalag ang mga miyembro ng KOJC sa pagpasok ng mga pulis, kundi sadyang naghahanda lang daw sila sa posibleng hindi magandang gagawin ng mga kapulisan, kagaya ng pagtatanim ng mga ebidensya, rason kung bakit nagkakaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga pulis at tagasunod ni Kibuloy. They are defending po kasi, ma'am, because of the complications. Before, it used to be merely, what you call this, medyo hindi sila nag-resist, but vigilant sila. Nagbabantay. Nagbabantay sila po. Kasi pagpasok ng mga pulis, ang dami nila, hindi rin natin maiwasan po na baka may planting of evidence. Sa Rule 126 nga on search warrant pa yun, kailangan ng witnesses. Ang tendency kasi, ang nangyayari kasi, it was really a very unruly search such that ako nga parang medyo bata pa naman ako, parang medyo nahilo ako mga 10:30 in the morning kasi hindi mo na alam kung sino yung sundan mo, no? Ang dami ng mga pulis. It was really a very unruly, random and omnibus search. Hindi naniniwala ang abogado ni Kibuloy sa sinasabing hit signature na nadidetect umano ng mga pulis dahil ayon sa kanya, ilang beses nang pumalpak ang mga ito sa sinasabi nila. Hit signature po, imposible naman po na pati sa Glory Mountain ngayon at saka sa sa Prayer Mountain, more than 52 kilometers away from Buhangin, ay nandun din ang hit signature. Bakit? They tried to enter it, pero ang sabi ng mga lawyers na kasama ko, at saka mga members doon, akala namin na yung hit signature doon lang sa sa Buhangin. Bakit dumating dito? So, klaro naman po na anong tawag nito na fishing expedition na po ang ginagawa. Tsaka ang unang hit signature doon po sa JMC na Administration Building. Tapos ang layo na naman nakita ng yung parang heartbeats dito naman several meters away from from JMC Administration Building. Nakita niyo naman unang nabuksan yung tubo ng tubig. Sunod mga daga. Kaya nga may joke, baka sunod uk-uk na. Doon naman doon daw sa cathedral, which became their legal pretext, na tinake over yung cathedral. Hindi na nakakapag-worship yung mga KOJC members. Sa panig naman ng PNP, ayon kay Police Brigadier General Agustos Alba, isa sa mga dahilan kung bakit natatagalan ng PNP sa kanilang ginagawa ay dahil sa pangingialam ng mga miyembro ng taga-KOJC, maliban pa sa lawak ng lugar. This is through continuous resistance ng ating members of the KOJC. Ito yung pinaka-challenge talaga, isa sa mga challenges. And yung area, napakalawak, and more than the physical stress, nagkakasakit na rin yung iba, but ina-attend naman po ng ating health service, Yun, nami-maintain naman natin ang peace and order sa loob at labas ng compound, kasama na rin ang kaligtasan ng general public mismo. Ayaw magbigay ng PNP ng status ng resulta ng kanilang operasyon. Ngayong nasa ikasampung araw na sila sa paghahanap, pero ginagawa raw nila ang lahat para masigurong walang kawala si Kibuloy sa kanila. Sa ngayon, we don't want to disclose yung mga classified information, because sa ngayon, we are still continuous putting the missing pieces of the puzzle together, so to speak, Alvin and Doris.
Pero nasabi na natin sa previous interviews na sinusuyod natin ang lahat ng posibleng daanan o lagusan sa palibot ng compound. Kasi- At we are more focused na yung sa mga areas na nagsasuggest yung ating information na nandun po ang ating pong mga hinahanap. Kahit ganito na ang paniniwala ng Vice Presidente kung nasaan na ngayon si Kibuloy, Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. ay hindi pa rin nagbabago ang paniniwala ng PNP na nasa loob pa rin ng kingdom ang hinahanap nilang pastor. We respect yung opinion or position, particularly dun sa ating Vice President, but ang ating pong Task Force Commander at ang STG ay naniniwala na there is an existing information consistent na yung subjects ng kanilang arrest warrant ay positive pa po sa area. Sa tanong na kung kailan ba daw talaga mahuhuli ang pastor ay walang pinal na sagot si Alba dito dahil ayon sa kanya, nakadepende raw ang rekomendasyon kay General Torre na siyang namumuno sa operasyon. Timelines, we're talking of timelines. So ang ating task group commander, si General Torre, is given all the prerogative, no? Kasi po doon nagde-depend yung termination or continuation ng ating operation. So the Chief PNP, si General Marbil po, has given the leeway to the task group commander, General Torre, as siya pong magdedetermine when and when not to terminate the operation. Habang tumatagal na hindi pa rin nakikita ng PNP si Kibuloy ay naiinis na rin hindi lang ang mga taga-KOJC sa araw-araw nilang nakikitang mga kapulisan sa loob ng kanilang kaharian, kundi pati na rin ang mga netizens na nababahala na rin na baka puro gastos na lang ang ginagawa ng PNP sa paghahanap sa wala dahil baka palpak ang intel na natatanggap nila. Ito ang sagot ni General Alba. We respect the sentiments of everybody, no? May it be negative or positive, Alvin and Doris. Sa amin po, what we can do is focus on the job, and we really wanted na mabigyan din sana kami ng informasyon ng KOGC, no? Kasi we're working on this together. We are on the within the bounds of the law. In-implement po natin yung legal na kautusan ng ating korte. What everyone can do is to give information na makakatulong din po sa ating PNP. Pagdating naman sa inaangal ng taga-KOJC na dapat raw lahat ng mga kagamitan na ipinapasok ng PNP sa loob ay kailangang dumaan sa kanilang scanner, ay inalmahan ito ng PNP dahil para sa kanila. Hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at risk din yung operation. Ayaw din naman namin na ma-jeopardize. But rest assured na we will always uphold human rights. Kaya kahit na anong resistance nila, maximum police tolerance pa rin yung ginagawa natin. Alam naman raw ng PNP kung bakit gano'n na lang ang inaasta ng mga taga-KOJC. Kasi alam namin, pagod na din sila sa pagprotekta sa kanilang leader. Kaya mas mabuti na ma-convince nila si Pastor Kibuloy as a leader of their religion na kung mahal din naman talaga ni Kibuloy yung mga members and followers niya, harapin na lang po niya yung kaso niya. Yun din po yung appeal namin. Total, meron naman din tayong proseso, meron yung court, bibigyan din naman din siya ng due process para madepensahan din naman niya yung sarili niya si claimed na innocent. Sa mga nagtatanong kung bakit walang ibang media na nakakapasok sa KOJC, maliban na lang kapag sila ay nagpapapreskon, ito pala ang rason ayon sa mga pulis. Sir, for the record, twice na kami nag-attempt na papasukin ang media sa KOJC compound. Meron namang, I think, nandito yung ibang sumama para makita nila kung ano yung nasa loob, ano yung ginagawa naming operation. Subalit, subalit, sila ang ayaw magpapasok ng media. We have, I think, witness naman yung mga nandito
na sa gate pa lang, ayaw na talaga nilang papapasukin. So, sa police, open kami doon. Sila po ang hindi magpapapasok. Isa itong make or break sa kaso ni General Torre dahil kung sakasakaling pumalpak ito ay malaki ang tsansang mapapalitan siya bilang leader sa pagdugis sa puganting pastor. Kantsaw pa ang aabuti ng general kapag nangyari ito. Pero kung sakasakaling naroon nga sa ilalim ng lupa sa loob ng kingdom ang pastor at makakalkal ito ni General Torre, ay tsak na magmala Carlos Yulo ang popularidad ng palaban na general. Walang pakialam si General Torre sa kahit anumang mura na kanyang natatanggap sa mga nanggagalaiting miyembro ng KOJC. Kahit pa na binabansagan siyang si Diwata, ay wala itong pakialam basta't ang importante sa kanya ay ang mabungkal niya ang lungga ng nagtatagong pastor. Ikaw, sa tingin mo ba'y matatagpuan talaga nila ang lungga ng pastor sa ilalim ng lupa? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.